Panginoon, marami pong salamat muli sa oras nito. Na kami po ay nandito muli, Panginoon, sa iyong harapan. Humihiling ng habag at biyaya, awa, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakamali sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Linisin mo po lagi ang aming puso, Panginoon. Gawin mo kami laging karapat-dapat sa iyong harapan. Hiniling namin, Panginoon, yung guidance sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Para alam namin kung anong dapat namin gawin sa araw-araw. Sa tulong mo, Lord, kami ay maglilingkod ng tapat sa iyo. Wala na kami ibang gagawin pa kundi mamahalin ka namin at maglilingkod ng tapat sa iyo habang inihintay ka namin, Panginoon. Maraming pong salamat at kayo po ang manguna sa amin ngayong umaga nito. And we give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayaw. So, ngayon pong umagang ito, iniisip ko po kung anong aking magiging devotion. And it brings me back talaga sa end times. And I love end times. I love prophecy because that the Bible says. Love it. At sabi niya sa Revelation 1:3, "Blessed is he that readeth and hear the words of this prophecy, and keep those things which is written therein, for the time is at hand." That's my favorite verse. Magmula nung nakilala ko si Jesus at sumasama ako sa tatay ko sa ministry, napamahal ako sa verse nito. At ito ang memory verse ko mula nung ako ay 18 years old, na naunawaan ko ang prophecy. At sabi niya, mapalad daw yung tatlo na sinasabi diyan, yung bumabasa, nakikinig, at tumutupad ng prophecy ang ito. Sabi niya, blessed daw. If you believe in the prophecy of the Bible, you're blessed. Kaya sa panahon po natin ngayon, we're living in a prophecy sa generation natin ngayon. And obviously, for all things that are happening in this world, disaster, calamity, we all know that this is the last days, sabi ng Bible. Kahit ano pong gawin natin ngayon, hindi na maayos ang mundo. Hindi na maayos. As we get closer to the rapture or Jesus coming, lahat po yan ay magiging worse. Worse and worse and worse. Sabi ng Bible. And there will be increase of wickedness in the last days, sabi ng 2 Timothy chapter 3-5, no? Sa huling panahon, magiging magulo ang mundo. Pero Perilous time is come, sabi ng 2 Timothy. So lahat po ng nangyayari sa atin ngayon, it's a sign that we are in the last days. We're just waiting for the rapture. The rapture, sabi ng, ang rapture ay walang sinasabing time, hours, wala po. It's imminent. Pag sinabi mong imminent, it means, hindi mo alam kung kailan. Maaring mamaya, ngayon, bukas, o makalawa, we don't know when. But we always need to be ready. And the rapture is imminent. No other biblical prophecy needed to be fulfilled. Wala daw magsasabi na ito ang rapture, ito mangyayari, bukas mangyayari, wala. Pero sabi niya dapat tayo ay maging ready. Sabi niya po sa 1 Thessalonians 5:1 and 9. Yun na lang, Christian, ikaw na lang mag-click. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:1 and 9, "But concerning the time and the season, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord comes as a thief in the night. For then they say peace and safety, and sudden destruction comes to them, as labor pains upon pregnant woman. And they shall not escape. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you
as a thief. You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night, nor darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be severe, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet that hope of salvation. Last verse. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. So we will snatch by God. We don't know when, pero bago po niya ibuhos ang puot niya dito sa mundo, lahat tayo ma-rapture. Caught up. Yung sinasabi ng Bible. So Jesus is coming like a thief in the night, sabi diyan. And Paul says to all Christians, no, to be alert, severe, and prepared with faith, love, and hope. Kailangan meron tayong habang tayo naghihintay. Sabi niya, mga believers, we are called to be awake and severe. Spiritually alert daw tayo. Dapat gising tayo spiritually. Hindi tayo natutulog, not a lazy Christian. Dapat continuous daw po ang ating pag-aaral, Bible study, lahat habang tayo naghihintay, watch and pray. Yun ang ibig niya sabihin dyan. While we're waiting sa kanyang pagbabalik. Sabi niya sa Revelation 3:3, remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come back. Ibig sabihin po, hold to your faith and repent. It's a warning that as Christian, we need to be watchful. Hindi lang every time na tayo pupunta sa church, kundi every day in our life, every minute, every hour, every seconds, we need to be watchful. Kasi, so we need to be ready at all times and giving and living with Him. Wala na pong iba. Kailangan mamuhay lang tayo para sa Kanya. Amen ba kayo doon? Ayun nga ata. Amen. 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 Kailangan lang po natin tayo ay mabuhay ng totoo sa Kanya. Ngayon, ang tanong, are we ready to meet our Creator? Yan ang tanong. Ready po ba tayo na mag-rapture ngayon? Handa ka ba? Are we ready for the rapture? Is our work in the Lord is enough? Tanungin po natin yung sarili natin. Enough na ba yung ginagawa natin para sa Panginoon? Pag humarap ka ngayon, kasi pag kinuha niya tayo ngayon, haharap ka sa Bema Judgment. Yung mga nakasubaybay po ng ating series, no? Yung Bema Judgment, yung haharap ka sa hukuman ng Diyos. For the Christians lang yun, ha? Walang unbelievers lang, exclusive only for Christians. Yung judgment seat of Christ, hindi sinasabi. No? Haharap tayo, i-judge niya yung mga mabubuting nagawa natin at mga maling nagawa natin. Pero hindi kanya paparusahan doon, kasi safe na tayo eh. Haharap lang tayo sa hukuman niya, at bibigyan niya tayo ng reward ayon sa mga ginawa natin. Ikaw ba ay naging mabait nung ikaw nasa lupa? Naglingkod ka ba ng tapat sa Panginoon? Lahat po yan, i-judge niya at susunugin daw yan. Di ba? Sabi niya, yung mga nakinig po nung Bema Judgment topic natin last time, lahat po yan ipapadaan sa apoy. At yung matira, yun ang reward mo. Pag wala natira, wala kang reward. Patay ka. Pero safe ka naman. Pero, nakakahiya. Di ba? Wala kang reward. Walang reward. So are we ready? Walang honor. Yeah, wala kang honor. So, are we ready to hear, well done, good and faithful servant, enter to my kingdom? Ready mo na ba marinig yun? At tatawagin ka kayang ganun? Sasabihan ka kayang well done? So are we ready? Did we really accept Jesus Christ as our Lord and Savior? Yung po ang tanong, totoo ba? Pagka hindi ko totoo na tinanggap mo siya at hindi ka talaga converted 100%, aba hindi ka kasama dito sa rapture. Unbeliever ka, ibig sabihin. So kailangan po tayo ay maniwala sa sinasabi niya.
Time is running out na. We're almost in the very, very last days na sinasabi ng Bible. And the Bible warns us over and over, sila Paul, ang mga disciples, winar na tayo na merong tribulation na magaganap sa mga may iwan. Imagine 7 years tribulation. Diba? Imagine niyo po yun, 7 years. Walang makakaligtas. Puro hirap, pasakit ang talagang hindi daw ma-explain kung gaano kahirap ang dadanasin ng mga may iwan in that time. So, lagi niya sinasabi sa mga apostles, na babalik siya one day. At hanggang sa generation natin, narinig natin yan sa mga pastors, sa mga preachers, that Jesus is coming back one day. But you never know when. Even the angels, sabi nga ng Bible, even the angels, hindi daw nila alam. Only my Father in heaven ang nakakaalam kung kailan siya babalik. Ito pong prophecy ay mahal na mahal ko talaga ito. Dahil nga, binasa natin kanina, mapalad daw ang naniniwala dito. Kaya mapapansin mo ang mga ibang churches ngayon, hindi nagtuturo ang iba ng ganito. Yung iba naman ay nagtuturo pero may pre-trib poster, pero hindi yun ang topic natin ngayon. Ito, nire-remind ko lang po kayo na merong rapture na darating. Pero pre-trib tayo yun, dadagitin muna tayo ng Panginoon, kukunin niyo muna tayo, tapos sa kanya ibubuhos yung puot. Yun ang ating paniniwala at paniniwala ni Pastor yun. Believe ni Pastor, believe ko din yun. Kaya unang tanong ko kay Pastor, nung bago kami dito, Pastor, ano bang paniniwala mo? Ano bang belief mo? Ano bang stand mo sa rapture, sa end times? So sabi niya, pre-trib siya. Ay, okay. Nagkasundo kami. Dahil yung sinasabi ng Bible Kung ano sinasabi ng Bible, doon tayo. Di ba? Kaya lahat po tayo ay hinihintay lang natin ng rapture. Anytime soon. Malapit na yun. Hindi natin alam kung kailan. Pero malapit na. I believe that malapit na. Sabi niya po sa 2 Timothy chapter 4:3. Wala? For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. Yung mga katang isip daw, yung mga kuro-kuro lang nila, ang ituturo nila sa mga huling panahon. Meaning, maraming pastor po na ganyan. Hindi nila ituturo ito. Yung mga sariling opinion lang nila ang sasabihin nila. Hindi sila magbe-base sa Bible, sa aking pananaw, sa aking puro ganun lang. Ano bang sinasabi ng Bible about dito? Dapat sa mga huling panahon, sabihin mo yung talagang sound, truthful doctrine na sinasabi ng Bible. Kaya sabi niya, sa mga huling panahon, marami daw ang gusto lang nilang marinig yung gusto nilang marinig. Diba? So, we're in the last days. At ang marami pong pastor, maraming mga teachers, they will not preach the truth. Yun ang mahirap sa mga huling panahon ngayon. Maraming ganyan. Maraming hindi magsasabi ng totoo. They will not preach that Jesus is coming back, na meron siyang ibubuhos na puot dito sa mundo. Yun ang nakakalungkot Walang nagsasabi po na gano'n. Walang nagre-remind sa mga tao na one day, meron puot na ibubuhos ang Diyos sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Sabi ng Revelation chapter 22, 18, 19, I warn everyone who hears the words of this prophecy, of this book. If anyone asks anything to them, God will add that person a plagues described in this scroll. And if anyone takes words away from this scroll or prophecy, God will take away from the person any share in the tree of life and in the holy city, which are described in this scroll. So we need to preach this. We are in the last days. People need to know about this prophecy. Kaya ako po, eager ako na sabihin ito.
We need to be concerned sa mga kaluluwa na merong puot na ibubuhos ang Diyos sa mga maiiwan. We need to snatch them. Sabi niya sa Jude chapter 1, 21 to 23, we need to snatch them out of the fire, out of hell. Kaya kung concern tayo sa kapwa natin, sa mga mahal natin sa buhay, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, abay, dapat po, mahalin natin sila. Maging concern tayo sa kanilang kaluluwa. We need to double time sa mga panahon ito. Kung si Satan nagdo-double time para marami siyang mahatak sa impyerno, abay, dapat po tayo mag-double time din. Amen? And we all called as a servant of God, as a minister of God. Naniniwala ba kayo doon? Lahat po tayo tinawag. Ay, hindi ka tinawag na maging pastor, pero tinawag po tayong lahat para tayo ay mag-soul winning. Tayo pong lahat ay tinawag na mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. And I believe, kami po ay tinawag ng Diyos dito sa church nito. At ako po ay naniniwala doon at ginagawa ko yung aking makakaya para ma-share ko yung aking knowledge, yung aking kaalaman, munting kaalaman sa music team. At naniniwala ako na meron din konting pagpapala yun sa inyo para maunawaan natin ang prophecy ni Jesus. Sabi nga po ng Revelation 22:10, wala na. Sabi ng Revelation 22:10, do not seal the words of this prophecy of this book, because the time is near. Sabi ng Panginoon niya sa vision ni John, na wag daw natin, sabi niya, wag natin, do not seal up the words of this prophecy. Sabihin mo na, wag mo ililihim. Kailangan malaman ng tao ito sa huling panahon. Kailangan malaman nila na babalik ako. Merong magandang future na naghihintay, hindi lang dito sa lupa. Hindi lang mamamatay ka tapos pupunta ka sa langit. Hindi, dapat i-educate mo din sila na may magandang future na naghihintay. Because this is our hope. Itong pagbabalik ni Jesus, this is our hope. Meron siyang special na place para sa atin. Kaya sabihin na daw natin, i-preach natin. Let them know that I am coming back soon, quickly. Sabi niya sa Revelation, Revelation 22, behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of this prophecy, of this book. Mapalad daw. Dahil malapit na siyang babalik, kailangan sabihin mo na ito. Kapag sinabing quickly, ibig sabihin, pag sinabing quickly, ano po ba ibig sabihin? Dali-dali, right away. Kaya sabi niya, I am coming back quickly. Pag sinabing quickly, abay mabilis yun. So, how close we are in the rapture? Last na po ito. Gaano ba tayo ka-close sa rapture? I think it's very close. Very close. Almost there. Yes, almost there. And I believe that. Kaya po, we need to meditate day and night. Hold on to our faith. Gawin natin yung magagawa natin sa Panginoon. And I think He is coming back very soon. And yung aking timeline chronology. Gumawa po ako ng timeline chronology. Ayan. Isa-isa mo click Christian. Ito po ginawa ko para madali natin maintindihan. Chronology of the end times. Okay? Yan, ganyan na lang, kahit hindi na-click, ganyan na lang. Okay? So, nandun po tayo sa present days. Pakikita nyo sa baba. I-slide mo nga, please. I-slide na lang. Yan. Nandiyan po tayo sa present days. Ito yung generation natin yan. From Jesus to us, to our generation, is 2,000 years. 6 days na yan eh. 6 days na yan. Ilang days lang ba ang kay Jesus? 7 days. Diba? So may 1,000 years pa tayong gagawin. Isang araw na lang. So dito pa tayo sa present days. Nandiyan na tayo sa dulo, I believe. Sabi din ng mga theologian, yung mga magagaling na nag-aral ng Bible, we're in that period na. At any time in a moment, click mo, Christian. Rapture na lang hinihintay natin. Yan ang hinihintay natin. Rapture.
And then, click mo pa, Christian. Christ comes in the clouds to snatch away all those who trust in Him. Sabi ng 1 Corinthians 15:52, mababasa natin yan, ha? The dead in Christ will be resurrected to take Him to heaven too. From our perspective today, pwede niyo po kunin yung references, no? From the perspective today, this is the next event in the eschatology timeline. The rapture is imminent. No other biblical prophecy needs to be fulfilled before the rapture happens. Next slide, please, Christian. Tapos pagkatapos po ng rapture, lalabas si Antichrist. Pagkatapos ng rapture, lalabas siya. After the church is taken out of the way, mababasa po natin yan sa 2 Thessalonians chapter 2. Yan, satanically empowered men will begin worldwide, control with promise of peace. He will be aided by another man called the false prophet, who heads up religious system that requires worship of the Antichrist. Lahat po ng reference niyan, kung gusto niyo basahin sa bahay, mababasa niyo yan. And then pagkatapos po niyan na lumabas Antichrist, ayan na po yung Great Tribulation na sinasabi. 7 years na Great Tribulation. A period of 7 years in which God's judgment is poured out on sinful humanity. The Antichrist's rise to power is associated with this period. During the tribulation on earth, the church will be in heaven. Andun tayo, wala tayo dito. Sa mga naiwan lang po yan. Second, go ahead, Christian. Pagkatapos po niya tribulation, magkakaroon po the battle of Gog and Magog. In the first part of the tribulation, a great army from the north, in alliance with several other countries from Middle East and Africa, attacks Israel and is defeated by God's supernatural intervention. Agad-agad namang matatalo yon. Dahil pinoprotektahan pa rin ng Diyos ang Israel. Love niya yan eh. Chosen people niya yan eh. Pagkatapos po niyan, click mo lang, Christian. The abomination of desolation. At the midway point of the 7 years tribulation, sa gitna po the Antichrist break his covenant with Israel, and Jews scatter, and many turn to Jesus as their Savior. A great persecution breaks out against all those who believe in Christ. In the middle of 3.5 years na tribulation, i-break ni Antichrist yung covenant kasi magkakaroon po ng covenant eh. Pero i-break niya yun. Marami siyang papatayin. Kaya marami pa rin maniniwala kay Jesus na. Meron pa rin salvation na mangyayari. Meron maniniwala kay Jesus ulit sa mga panahon yan. Sa mga terrible times na yan. Next slide, Christian. And then, the second coming of Christ. Yan na po yung second coming. Ang second coming, yan na po yung tatapak siya sa Mount of Olives. Nami-misinterpret din ng iba yan, no? Yung rapture daw is second coming. Hindi po. Ang second coming, yung mismong tatapak siya sa Mount of Olives. Doon siya tatapak. Tapos mabibiyak yung Mount of Olives. Doon siya. At the end of the tribulation, Jesus returns with the armies of heaven. Kasama na tayo, Save Jerusalem from annihilation and defeat the armies aligned with the Antichrist and Armageddon. And Antichrist and false prophets are captured and thrown alive in the lake of fire. So dyan na po yung Armageddon, yung last fight, last battle na sinasabi ng Bible. At pagkatapos po niyan, ikukulong niya si Satan for 1,000 years. Nakita niyo yun, 1,000 years bound. For 1,000 years si Satan sa bottomless pit na sinasabi ng Bible. Ikukulong siya doon for 1,000 years. Yun yung millennial reign. Click mo ulit, Christian. Next. Yan, sa bottomless pit. And then, click mo ulit, Christian. Next. During na nakakulong siya, ayan na po yung millennial reign. Click mo ulit, Christian. Walang taga-click, sorry. Balik mo doon.
Yan ay tinatawag po na millennial reign. Yan yung hinihintay natin one day na lang. Yan yung millennial reign. Mag-rule si Jesus dito sa mundo na wala ng temptation for a while. At pagkatapos niyan, go ahead. Go ahead. Sige pa. Yan. Sige pa. Pagkatapos po ng millennium reign, papakawalan ulit si Satan. Pagkatapos ng 1,000 years, papakawalan ulit siya para mag-deceive pa ng marami. Kasi kaya nga sabi ng Revelation sa verse doon, sindami pa daw ng buhangin sa dagat ang kanyang makukuha. Marami, sindami daw ng buhangin sa dagat ang makukuha niya, ang magdideceive pa niya sa mga panahon na yan. At pagkatapos po niyan, go Christian. The Great Throne Judgment. Yung final judgment na po. Final judgment na. Yung pansamantala silang makakalabas sa impyerno, yung mga tinapon doon sa lake of fire, pansamantala silang makakahinga at haharap sila sa hukuman ng Diyos. Magkaiba po yan sa judgment, yung white throne judgment, yung Bema judgment, yung judgment seat of Christ, at saka final judgment. Magkaiba po yan. No, yung white throne judgment ay para lang sa mga hindi saved, no? Kaya haharap sila sa hukuman ng Panginoon. Meron pa Christian? Click mo nga. At pagkatapos po noon, final judgment, gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Naka-elevated po yan. At sa Jerusalem po yan. Naka-elevate siya. I-describe ng Bible. May sukat yan. No? So, kapag pinag-aralan po natin ng eschatology, lahat po yan by details, ini-explain ng Bible. So, kung hindi natin alam, medyo maguguluhan tayo. Ano ba nangyayari sa mundo natin ngayon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero lahat po yan ay prophecy na sinasabi ng Bible. Sabi niya po sa last verse, dito ako magtatapos. So you must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect. Kaya hindi po natin alam kung kailan siya babalik. Kaya ang encourage po sa ating lahat, sabi niya sa Joshua 24:15, alam natin itong lahat. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi lang po simpleng verse ito. As for me and my house, it means we need to be holy. We need to live a righteous living with our family. We need to live straight according to His Word, according to the Bible. We need to live as a household, yung buong mong sambahayan, para kay Jesus lang. Yun po ang ibig sabihin na as for me and my house, we will serve the Lord. Amen ba? Sana po may natutunan kayo ng konti. At kung gusto niyo po malaman ang about eschatology, pwede po natin isiris yan. Kahit one-on-one, I'm willing na i-one-on-one kayo. Pag-aralan natin ito. No? Pag-aralan natin kasi nasa huling panahon na tayo. Blessed is he that readeth and hear the words of this prophecy. Sabi niya, and keep which is written therein. For the time is at hand. Kailangan po natin malaman ito. Kaya wala pong may iwan. Amen? Walang may iwan. Salamat sa Panginoon dahil tayo ay malakas, malusog. Overtime na tayo pero madali naman yung kanta natin. Alam naman natin yung mga kanta natin. Kaya it's okay lang. Magpuputo na lang tayo dyan mamaya. At salamat po sa Panginoon. By the way, end na po tayo. Tapos na yan. Bago ko po ito gawin, itong aking devotion, ito pinipipray ko po talaga. Maraming hindrance talagang kaaway talaga. Gumagawa siya in little ways, in little things. Tapos, kayo nung umaga, na-late kami. Pagdating ko dito, hindi pala kami late. Kayo late. Hindi mo gumagawa ng kaaway. Kasi alam ng kaaway yan madilim kayong lahat. Kasi prophecy. Alam niyo po ba totoo yun? Na kapag prophecy ang pinag-uusapan, ayaw ma-fulfill ng kaaway ito. Kasi alam niya, defeated na siya in the end. The end na siya. Kaya marami talaga
Ayaw ito pakinggan. Ayaw. Isasarado nilang isip nila at puso nila. Oh, matagal pa yan. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Mockers and scoffers in the last days. Imamak ka lang nila pag ito ang topic. Ayaw nila ito. Ayaw nila ito. Pero I pray, itong church natin, blessed dahil naniniwala tayo dito. Amen? And He is coming back very soon. We need to be prepared. We need to stand for the truth. Ang sinasabi ng Bible, we need to live by His Word. A good example, live a holy life, sabi ng Hebrew. Without holiness, no one can see the Lord, sabi ng Hebrews. So, ibig sabihin po, kailangan meron tayong righteous living. Mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng tama, at mamuhay tayo ng may pagmamahal sa kapwa. Amen? Salamat po sa Panginoon. Amen. At hiling ko po sa ating pastor to pray for us, pray for the church. Amen. Pastor Mark, pwede ba tayo lang ito mayo? Let's all stand, please. Lord, we just want to say thank you, Lord, for reminding us once again that we need to be aware and be ready all the time. Kasi anytime ay darating ka po. At dapat ay handa po kami. At habang inaantay namin ang iyong pagbabalik, Lord, salamat po dahil inaayos mo kami. At tinutulungan niyo po kami na lalo pa hong lumapit sa inyo, mag-grow, at maglingkod sa inyo ng buong galak, ng buong katapatan, ng buong sigla, at tunay, Lord, na lahat ng mga ginagawa namin ito, alam namin, Lord, na nakikita niyo po. At salamat po sa aking mga kapatid. Thank you for their life, for their love to you, for their dedication to serve you, and continue to bless us always. Marami pong salamat at excited po kami, Lord, na kuhanin mo kami balang araw in a better place where you are. And we thank you so much for the promise and for the wonderful truth na lagi mong ipinapaalala at tinuturo mo sa amin. Salamat po. Bless niyo po ang ministry na ito, Lord. Kayo po ang laging maging sentro sa gawain ito lagi. Bless niyo po ang practice. Kayo po ang patuloy na maging kagalakan namin sa paglilingkod sa inyo. Bless niyo po ang buong service, Lord, mula sa simula hanggang sa matapos. Bless niyo ang mga kapatid na nasa daan, Lord. Be with them, protect them, Lord. Nasa maulan na panahon, ingatan niyo po sila habang nasa daan. Lord, salamat po. Ang kagalakan, ang iyong presensya, ang siyang maghari po sa lugar na ito. And we just want to thank you, Lord God, for your love and your goodness to us. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Ay, walang photos in-advertise pa man din natin. Wow, ah. Ay, May backup, may backup. May bago naman. may shampoo. May shampoo tsaka may kasama. I-transferring na yan. Ilagay ko.